Mga karos, good morning. Yan, nandito na tayo sa Phase 4. Ito po yung update natin dito sa ongoing project natin. Bali, katlong project to na isang Amy Inner Row House. Bali, December 16 ngayon, araw po na Sabado. Mamaya payroll din tayo. Bali mga karos, update ko nga lang po kayo. Hanggang December 23 nga lang po muna pala yung trabaho natin dito. Tapos magre-resume po tayo baka... Hindi ko lang alam kung 26, 27 magre-resume na or 27. Then willing po akong tumanggap ng mga ocular visit kahit na holiday, as long as na malapit lang po dito sa sa Lumina at saka dito sa Lumina syempre. May mga nakausap na po tayo na mga iba pang mga kliyente na magpapa-ocular po. So tayo willing po tayo no, kasi ano naman po tayo, medyo wala naman po tayong ginagawa nung araw na 'yan. So ito na yung update sa ikatlong project namin dito. Kahapon nalagyan na po ng primer coating yung balangkas. Tapos na-applyan na rin po ng top coat which is yung QDE black. So ito, assignment natin dito, magpipintura po ng ating heat insulation gamit po yung cement board tsaka flat latex. Then ayan, maglalagay na po sila ng bubong at tsaka magpa-flashing na rin. So ito mga karos, pagpapatuloy din natin yung overall paint dito sa second project natin. Tapos yung mga CHB laying pa rin po dito sa ating ika-apat na project dito sa Phase 4. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Sabado. And enjoy watching po. Okay, update tayo. So batiin muna natin yung ating mga kasama. Ayan si Bilog, good morning Log. Good morning. Master Joe, good morning. Good morning. Yeah, good morning, good morning. Si Louie, good morning. Good morning. Si Kuya Boy, good morning po. Ayan, isa sa mga sikreto namin yung harapan ng bahay. Ayun namin may nakikitang nakalitaw na wiring. Kahit ano po, kahit industrial type yung pagkakagawa po ng ating mga balangkas. So, ayan, nilulusutan po namin ng flexible hose doon sa may hanger. Yan para nakatago siya. Pero pagdating dito, hindi mo na yung maitatago. Lalawit siya pero pinipinturahan na lang namin ng kulay black. Para neutral lang yung color niya. Tapos ito si Louie, nag-start na po magpahid ng flat latex. Yung mga insulation natin, papahira na kagad yan. Para po pagka niretouch, madali na. Yun din yung isang sekreto. Tapos tuloy-tuloy lang po yung electrical dito. Yun o. Yan dito madilim pa. Pero marami na rin nagawa rito. Nagdala nga po pala yung mga kasama natin ito. Ilaw. Yan para kahit pa paano. Maliwaliwanag. Yan. Dito may exhaust fan, may 3 pin light. Tapos yung overhead cabinet na gawa sa aluminum, may ilaw din yung ibabaw nun. Dito may exhaust fan sa gitna, may 4 na pin light. Yan. Sa cone ceiling may strip light, may pin light, may center light. Yan. Tapos sa dalawang kwarto, ganun din po. Yan, may center light, may 2 pin light. Tapos sa isang kwarto may center light, may 2 pin light. Bago asikasuhin po yung installation ng kisame, bibili na po tayo ng PVC pipe para po sa lining ng ating internet na request ni Sir. So gusto niya talaga para naka-router type yan na bali sundin natin yung gusto niya. Yan, bali dito naman po yun. Yan, maglalagay dito sa kwarto at saka dito sa kabila. So manggagaling dito sa TV console. Ito yung ating TV console. Lilinya na po yung pataas. Tapos itong breaker po na to, ililipat po to ni electrician dito sa likod. Ililipat niya po yan sa likod. Kaya medyo matrabaho lang po. Pero sulit naman, maganda naman yung kakalabasan. Ayan, inside gutter tayo sa harapan ng bahay. Bali, ibig sabihin nakatago po yung gutter. Nakapasok po rito sa ating ginawang fence area. Ang dahilan yan kasi ayaw ni developer na nakalawit yung gutter. Yun lang naman. Kaya yung aming 2x6, imbis na magsilbing sa NEPA, nagsilbing cover. Yan po yung purpose nun. So kahapon yan po yung topic natin dito. Halos ganito na nga yung roofing process dito sa Lumina. Pero pagdating sa phase 1 and 2 pwede. Kasi maganda rin po yung gutter, nakakapagbigay ng design tsaka forma. Yan na, nalock na tayo rito. Hindi tayo makadaan. Ito. Ayan. So yun na ang assignment natin. Magkakaroon na po ng bubong to. Magkakaroon ng bubong, tapos electrical. Tuloy-tuloy na ang trabaho. Yan, tapos sa mga susunod na araw, kisame, cone ceiling. Yan. Okay, doon naman po tayo sa kabila. Tara.
Dito naman po tayo mga ka-Rojas. Yun na. Update sa ating materyales. Nababawasan na po yung ating mga hollow blocks. Number 4 nga po pala yung gamit natin dito. Pero as long as mga ka-Rojas na payag naman si client sa number 5, mas maganda gamitin yung number 5 na hollow blocks. So ibig sabihin, number 4 kasi 4 inches to. Ito. Yung kapal niya 4 inches. Pag number 5, 5 inches. Ayun yung buhangin natin. Halos paubos na yung first batch natin dito. Baka ngayong araw magpa-deliver tayo. Ayan, pa-deliver tayo para may pondo na kasi mag-holiday, di ba? Yan, pagka nabawas-bawasan po tong ating mga hollow blocks dito, medyo lumuwag tong area na to. Yan, lahat ng lupa na yan ay pwede na po nating ilagay dito. At pwede na tayo magpa-schedule ng pahakot pa ng back. Yung buhangin nga pala namin hanggang dito. Ayan, atin to. Yun, hindi na. Ayan, hanggang dito, pati yung graba. Atin yan. Ayun yung mga nagawa nila, asintada. Tapos paabutin lang po nila yan sa level ng asintada na which is pwede na po silang magposte. So sa gitna po ng ng mga poste dun sa likod, ang total po niya umabot na mga 7 layer, no? 6 to 7 layer. Simula na dun sa natural ground level. Tapos dito naman sa harapan ng bahay or itong facade, simula naman po dun sa doorstep natin. Ano siya, 2 to 3 hollow blocks. Simula sa doorstep, 2 to 3 hollow blocks. Okay, bati muna, bati. Ayan si Ricky, good morning. Good morning, boss. Yan, good morning. Good morning mga idol. Ayan. Ayan, Richard, good morning. Good morning. Ayan, good morning. Sintada ka agad. Si Jabil, good morning, Mil. Good morning. Tsaka Tom, good morning. Good morning. Sahara, meron pa? Marami pa, no? Marami. Ayan, laging may Sahara yung ating halo. Mapapansin nyo lang dito mga karos, marami na nag-comment dati, mixer daw. Maganda po talaga yung mixer, lalo na sa mga slab. Pero sa ganito kaliit ng project, hindi naman po talaga kailangan. Yan na, mano-mano lang muna yung pagpapala. Yun. Tom, kung sino pwede sa inyo, pwede nyo nang baklasin to. Yung palikpik dito sa corner, yung firewall. Ito yung tinutukoy ko. Pwede na. Tapos 150 level. Susukatin natin to. Parang ano pa to, parang maiksi pa. Ito kasi yung kinukuha ng sukat ng level. Dito tayo kumukuha ng 150. Ricky, makisuyo nga ako saglit. Metrohan mo to ng 150 dito. 150 pa. Dito na lang daw po kuha. Dito na kukuha. Bali ito kinuha ko. Uulitin ko 150 to eh. Mababa kasi ito. Diyan ako kuha. 155. Kulang pa rin to kasing hollow blocks. Hindi nakaangat to. Dapat to 3 layer eh. Kung doon siya kumuha, dalawa lang to. 1, 2. Dapat niya mga gandito. Oo. Tapos yung 150 nito, dito kukuha yan sa doorstep. Ito po. Ito yan. Magka-level ba yan? Kinapos nga po ito padadagdag. Padagdagan mo na lang yan. Okay. Sige, okay na. Nasaan yung ano natin dito, Chad? Ito po. Okay, sige. Yan na po. Bali yung dito, boss. Ano yan? Siguro dagdagan nyo dun. Maikli. Oo, kahit Dito na lang tayo kumuha. dito na kayo kumuha. Kasi tataas to eh, di ba? Ngayon, kukulangin na yan. Okay. Dagdagan nyo na lang yan. Dito na lang, Chad, ulit. Pero sobra yan kapag isang hollow blocks pinatong nyo. Kailangan kalahati na lang siguro. Okay. Sige, okay na. Sige. Dito na lang tayo ulit. Okay, bali, pwede namang sundin po ito kaya yung natural ground level kasi magkakaiba po yung pagkakapatag ng lupa rito. Pero ito talaga yung sinusunod dito. So dito sa doorstep, may metro ka pataas, 150.
Yan po yung leveling. Ang ano po natin dito, masyado na po kasi siyang masyado siyang mababa. Halos kitang-kita na po yung parang pinakabewang. So kailangan po sana ay masunod natin kahit 3 hollow blocks. Tapos sa poste, magdadagdag nga sila. Kasi kaya naman umikli, masyadong malalim yung hukay. Yan. Okay, tutuloy lang tutuloy lang po nila yung asintada rito. Yan, dire-diretso yung paikot. Okay, dito naman po tayo. Yung pinangako namin na itong poste ng street, kaya hindi mo na namin ginagalaw. Baka last na lang, baka panghuli na. Kasi baka maikutan po tayo ng engineer at ipabalik lang kaagad. Pero wala naman siguro magiging kaso yan kung ililipat lang namin. Ililipat lang naman namin siya ng location eh. Pero dyan pa rin po sa area na yan. Ayan na. Masyado nga siyang nakasagabal na dito sa ginawa nating bahay. Ganun talaga na. Dapat to kasi kung sa street, dapat dito na lang sa kanto eh. Para mas madali pang makita, no? Pero ganyan talaga, nandyan siya. Okay. Bali, eto, mag-isa na lang po muna si Kuya Dindo rito, magpipintura. Ang update nga po pala rito, inuuna yung interior. So dito, batiin muna natin kasama natin dito. Ayan na. Yeah. Ayan, si Kuya Dindo, good morning po. Good morning! Ayan, good morning, good morning. Yun tinge of gray na, Kuya, o primer? Primer. Ayun, primer. Bali dito mga karos, dating gawin yung installation ng kisame. Ang finish niya nakakornisa pagdating dito, para maitago po natin yung mga imperfection ng wall. May mga siwang, kaya na maglalagay tayo ng kornisa dito. Pero syempre mauuna pa rin po yung installation ng kitchen cabinet na gawa sa aluminum. Bali kila Master Batan. Ayan o. Tapos itong toilet and bathroom, as of now, ganyan na muna yan. So okay lang naman muna na ganyan yan. Mahuli na yan kasi may mga accessories pa. Tatapusin lang yung pagpahid ng tile grout. Ayan. Ikaw na Kuya Dindo. Bali Kuya Dindo, baka Monday may kasama ka na rito. Dalawa na kayo. Monday? Oo. Itong Monday. Ayan. Ito po yung tinutukoy ko kahapon. Sana po magustuhan po nila sir and ma'am yung kulay na ginawa po natin dito. Habang tumatagal yung araw, lumilipas, makikita natin yung style ng kanyang interior regarding sa mga kulay. So malaking impact din po yung kulay ng interior. Malaking impact din po yan sa design ng bahay. Ayan. Kung nakita nyo sa kabila, black and white, may touch ng gray. Dito naman, white and gray na may konting touch ng black. Yan po ang interior design nito. Yan. Bali dark gray nga po pala yan, no? Kung sa camera baka mapagkamalan yung itim kasi papunta na po talaga yan sa itim. Pero dark gray po siya. Yan, dark gray. Pero pabibili po ako ng extra sir? Yung bala ng baby roof na ubos nila. Bala ng refill. Okay, makita ko sa bubong. Okay, sige. Maganda. Pero hindi naman uulan yan, kuya. Tingnan ko sir, tingnan ko pa sir. Or baby roller, no? Okay, sir. Mga tansyahin mo muna, kuya. Mga 5 lang muna. Sige, mga 5. Ayan, bali tinitipid po namin yung mga panggamit ng consumable. Pero hindi naman namin tinitipid yung pagpahid. Ayan. Para kasi sa kliyente na rin yan. Yung consumable materials mga karos, yan po yung tinatawag na bala ng grinder, pako. Ayan yung bala po ng roller, paintbrush. Yan yung mga consumable materials. Pero yung mga materials na ina-apply mismo sa loob ng bahay, ayan yung mga pintura. Yan talaga po ay hindi naman po natin tinitipid yan. Kung kailangan na may retouching, dapat may retouching. Okay. Yan, ang bibili natin maya-maya yung pinabibili ni Kuya Dindo. Yan, dito na tayo sa hardware. Bali, 175. Bali, ano na lang to? Refill na lang. Ibig sabihin, wala na yung handle niya para mas mura. Total naman, may mga handle na tayo rin. Yan, 5 piraso, number 4. 5 pirasong baby roller.
Ito po, kuya. Kaya pakitamay na lang yung mga PVC uli ha, sa taas. Pag nagpintura ka. Sige ha. Pwede na po natin tong pasukatan kila Master Batang tsaka kay Master Ryan. Pati itong ilalim. So bali gawa po sa aluminum tong kanyang kitchen at saka yung cabinet. Gawa po sa aluminum lahat. Tapos yung basin. Basin dito. Wow, ganda-ganda. Bali mga karos, sinundo natin sila Master Batang yan, sila Master Ryan para masukatan na po. Kaya mag-holiday na rin po kasi para maasikaso ko na rin po yung ibang materyales na gagamitin sa aluminum. Bali susukatan nila tapos tayo naman bibili natin yung mga pull out basket. Yan na po sila. Papunta na kami sa may Block 24. Ayan na. Good morning pare. Good morning! Ay, si Master Ryan na yun. Yan na. Sukat tayo, sukat. Shout out! Pre, tingnan mo yung loob niya pare. Boom! Mas maganda na boom! Tsaka... Yan na. Ayos ba? Ayos tayo. Kulay ano yan pare? Dark gray. May tiles din pala ang loob din, ano? Pre, lagi na malinis kasi nag-provide na kami ng map. Di ba? Dito ka lang makakakita ng overall paint na parang ano, ang linis kagad. May cabinet din. Ayan, may cabinet. Ang laki na. Sa kwarto lang ito. Asan sila? Diba set up look? Pare ano, screen door, sliding, ganun pa rin pati ito. Yung mas malaki no? Ang laki ng banyo. Ayos ba? Oo. Magpapalagyan ng shower yan. Pre, kahit sabay-sabay tayo maligo ngayon dyan. Ang laki no. Pero ano din no? Focus ka naman yan no. Kasi kurbada kasi yung bahay. Kumbaga, ayan na. Gawa ni Louie. Galing na. Wala ka ng taas ito. Shout out. Oh, Ano ba, ano masasabi mo sa gawa ni Kuya? ganda. Ganda? Kanina mo pa siya pinagmamasdan eh. Number 1 fan mo to Kuya eh. Si Bumbong eh. Makarena boss. Sa Macarena. Pintuan mo na. Pinapasukatan na po natin to. Loob! Yan. 82 1 half. 82! 1 half. Finishing na yan. Wala kulay. Tinge of gray pare. Pare, may pasadya dito pare. Hanggang dito kayo. Kung ano yung sukat na nangyari dito hanggang dito. Sadya na yan. Ito pinatapas ko pa natin. Kasi mostly yan dito. Tapos yung 1 by 1 mo dun, di ba tinatabasan yan? Pinasadya ko na yan dito. Ikot mo na. Nakabuo. Yung mga napapansin ko sa Dito! yan talaga. Ano talaga yung... Hindi, totoo yung mga dyan. Wala na po kaya. Shout out, Tiba. Wala na po kaya. Pinasadya na pamako na yan. Kasi ano talaga yung... Shout out sa Oh, yun ang hugis. Sa pinaka-hugis. Hugis dyan. Pare, baka hindi na ako bumili ng pang-condiments kasi may nakita ako sa ginawa mo. Ito lang, baka hindi na tayo bumili ng pang-condiments. Ito. Hindi tayo makakaligit ko. Pag-vendor mo to. Sige, wala problema yan. Kasi dito tayo, di ba? Kaya dito, ayan. May rooming sa konti, oh. Para wala tayong kaos dito. Ito lang, no? Gusto sila doon. Ipantay mo kayo dito sa tiles. Sabi nga nila yung pre, babarahan niya. Oo. Hanggat hindi na, babarahan niya. Kasi baka pagdating dito, umawag tayo. Wala namin ito. Magbigay ka na naman lahat. Ulay, bigay yan. Ulay. Okay na po sila Rita. Pre, thank you ha. Pre, salamat. Bukas. Oh, sige. Update mo na ako mamayang pangapon. Mamayang hapon, okay. Baka may karga na. Sige. Bali bukas magkakasama pa rin po kami doon sa Kawit. Sige, boom. Magmerienda ka na, boom. Wala pambumba mo ulit. Dadali kay vacuum cleaner. Kasi yung pambumba mo, yung ganun. Spray, dadali niya. Compressor. Dalawang sakit tayo bukas Sige. Dalawang sasakyan tayo bukas. Thank you ha. Salamat. Kapatid ko.
Yun ah. Ayun mga karos, ganun pa rin. So aluminum kitchen cabinet pa rin po ang pinili ng ating client. Yan ah. Bali mga karos, aluminum kitchen cabinet pa rin, no? Yan po yung mga advantage kasi hindi na nga po natin pipinturahan kapag na-assemble na nila. Mas matagal po ang buhay kaysa sa kahoy. Termite resistant din po siya. Yun ang kagandahan. Kung sakali magkakaroon ng damage, madali lang baklasin at madali lang din palitan. Hindi mo na kailangan pinturahan. So nauuso na nga po ngayon yan. Ang disadvantage lang yung design kasi halos iilan pa lang po sa mga aluminum fabricator na ano po na ganun pa lang din po yung mga nilalabas nilang design. Pero bukod po sa black at saka sa white, meron na rin po nilabas na mga parang haspe na parang mga kahoy. Yung conforme na nga lang po sa motif color ng client owner. Yan, kung kahoy naman po, maganda, elegante tingnan, matrabaho nga lang. At may tendency aanayin pa rin. So, aluminum kitchen cabinet pa rin yung pinili. Kaya Dindo, iwan mo na ka namin ha. Mag-isama na si Kuya Dindo rito. Okay. Ha? Oo, tuloy na. Installation. Sige, sige. Tara. Okay, dito na tayo sa All Home. Yan o. Dito po natin bibilin yung mga stainless pull-out basket, tsaka yung cutlery tray, tsaka yung pinaka-strainer. Yan. Dati ino-offer ko bumili kayo sa online, kaso nga lang hindi nyo nakikita kung makapal pa o matipis, maganda quality. At least dito sa All Home, yung mga malalapit na leading store, doon na lang para makita nyo yung quality. Pero meron akong isang mas magandang bilhan nito, yung sa Soler sa may Avenida. Yun, maraming ganito. Okay, bali nasukatan na nila Master Batang kasi yung ating aluminum kitchen cabinet. Kinakailangan na po natin yung on-hand na pull-out basket. Bali ibibigay po natin sa kanila yan kapag nabili na natin. Yung for condiments, yung ganito, hindi na tayo bibili dahil meron tayong bagong design na ipapagawa sa kanila na hindi na kailangan ito. Ayan. Yan, bibili lang tayo dalawang set ng pull-out basket, yung isa sa baso. Yung isa sa baso, yung isa naman po ay para sa mga pinggan. Yan. Tapos bibili rin tayo ng parang pinaka strainer niya ito. Yan, ganito, dalawa. Tapos cutlery tray. Yan lang yung mga bibili natin dito. Sir, yung dating gawi uli, yung binili ko. Tapos binilhan na rin po natin yan ng soft close. Yan, bali yung brand. Ito matibay ito. Yan, Happy Lay. Tapos yung isa para dun sa stove. Kasi yung stove natin, ang design ko dun, dihila. Yan, yun naman yung design natin dun, dihila. Kasi nakaano po siya. Bali, nakahiwalay po yung naka-gas range kasi. Yan, bali yung isa, soft close. Yung isa, heavy duty. Pareha naman heavy duty to. Yan, hindi soft close yung isa. Hindi na ako kasi kailangan din, mabigat na yung gas tank. Gas tank pala yung tinutukoy ko. Okay na po tayo rito. Bali yung pinamili natin, dalawang pull-out basket, dalawang dish pan at saka cutlery tray, pati yung mga drawer guide. Total of 8,420 doon sa sinukatan nila Master Batang kanina. Okay na. Bali ito mga karos, after break time, pumunta muna ako dito kila Master Batang. Hinatid ko yung mga pinamili natin kanina sa All Home para ma-actual na po nila yung sukat. So mga pinamili natin kanina, yan po yung magiging basis para doon sa mga gagawin pong aluminum kitchen cabinet. Ayan, shoutout nga muna pala kay Ma'am G, tsaka doon sa dalawang anak niya na babae na kasama niya kanina sa may Phase 6A. Yan, pinuntahan ko kanina. Yan, maraming salamat po Ma'am G. At saka shoutout na rin po sa husband niya na nasa ibang bansa. Yan, maraming salamat at kami po yung kinuha niyong gagawa na inyong bahay dyan. Ano po? Cut out. Magmerienda ka na? Sakto pa rin sa condiments. Sakto? Malapad nga. Sakto. Kasi natin maliit lang. Batay. Baka may gusto ko yung bati yung mga nagpapagawa sa inyo. Kay Ma'am Sumaya kayo bukas. Ma'am Michelle Valdez. Ma'am Michelle.
Ayan. Ma'am Michelle Valdez. Kita-kits bukas, Ma'am Michelle. Ayan ah. Love you, love you. Love you, ma'am. Ang inyong pinto. Ito na. Ready na. Naka-plastic na yan. Ano? Naka-plastic na Naka-practice ah. Oh. Naka-plastic oh. Lalagyan mo na yan. Naka-plastic oh. Bukas na, kita-kita tayo rin. Oh. So ito na yung binili natin. Pero hindi na ako bumili ng condiments. Pang ano na yan. Oh boom! Merienda na boom oh. Anong oras na oh? Alas 3 na boom. Ay, shoutout kay Sir Leo. Sinukatan ko na yung screen door. Sabado, kita-kits. Kakabit ko yun. Next Saturday yun. Next Saturday. Yun oh. Ayan mga karakos, nandito na ulit tayo sa phase 4. So bigyan na tayo ng update. Okay, dito sa harapan ng bahay, dito sa ikatlong project natin, halos kompleto na. May flashing na po ito. May bubong na, may flashing. Bali yung pagpapapulido na lang po nung sa ibabaw, kailangan naka-sealant pa yan. So applyan pa yan ng mga Bulkasil. Kaya ipupulido pa para talagang walang tulo. Tapos yung ating bracing dito sa gilid, magkakaroon ng cover to ng polycarbonate. Ayan yung gilid. Yan, ganyan din sa kabila. Pinturado na rin po yung ating ginamit na heat insulation, yung Harduplex. Yan. Pero pagka sa pintor, i-retouch pa po lahat yan para maging pulido tingnan. Si Louie na yung gumawa rito dahil si Kuya Richard kailangan natin doon sa kabila. Ito na po yung binili natin na 20 by 60. Yan, 20 by 60 na natural stone cladding. Wow, ganda ka, diba? Ayan, bali gate and grills na lang ang kulang nito. Pero itutuloy muna yung ibang mga installation ng tiles dito. At saka dito pa, bali hindi pa nga pala nakadugtong yung water line yan. Pag nadugtong yan, ililigtas natin. May mga materialis naman ng mga tiles na rito. Meron lang tayong ibang ibabalik. Agaya dun sa toilet and bathroom flooring kasi medyo madulas yung napili ni sir. So ito na, kinukompleto na yung mga hanger. Kaunti-unti, ayan ah. So nung unang video natin wala pa po yan. Bali 1, 2, 3, 4, 5. Kada isang carrying channel, 5 po yung inilalagay naming hanger. Tapos yung mga electrical, yan. Diyan na rin. Tapos yung bibilan na lang po natin to ng PVC pipe para paggapangan ng router, yung request ni sir para sa kanyang internet dito sa 2 kwarto. Dito rin. Yan, nandiyan muna yung ibang mga gamit natin. Yan, pasado naman to sa leak test, yung according dun sa linya ng tubig, umulan naman ng nakaraan. At wala namang overflow. Yan, mas maganda kung uulan pa ng mas matagal. Yan, para ma-check natin talaga. Pero ito, gawa namin, okay na to. O bahagyan lumaki, di ba? Nung natanggal to. Bali ito, kisami na lang ang gagawin po dito. Yung PVC panel. Tapos yung partition, after partition. Pero mauuna muna yung PVC panel pala, tapos installation ng tiles. Pag okay na yung tiles, yung room partition, then yung cove ceiling na natin. Kaya boy, may line wire dito sa TV cabinet. Yan. Line wire para sa ilaw at saka sa outlet. Sige, sige ha. Yeah. Wires puti at saka black combination para may code. And black and white po yan. Tapos ipagpapatuloy na lang po ni Kuya Boy to bukas, pero wala po tayo yung mga linya ng wiring po rito. Nasa po tayo bukas, nasa kawit. Tapos lilipat na lang po siya dun sa kabila. Bali may papasok po dun yung grupo naman nila Ricky dun sa kabila. Yan lamang po muna yung update natin dito. Wow, halos kakaroon na ng forma. Yun nga lang to, talagang industrial type lang po yung yung napag-usapan namin dito. Pero pwede rin po yan sa PVC panel. Tapos yung downspout nya nung gutter, dito na po yan nakalagay, pababa. Tara, update tayo sa kabila. Okay, dito naman po tayo.
So bigay tayong update. So bukas wala po silang day off. Yan, magtatrabaho po sila rito. Yan, 4 sila plus si Kuya Boy. May uunahin lang na wirings din. Ayan na po yung sitwasyon natin dito. Yan. Bali rito, sagad na yung height nito. Hanggang dyan naman po yan. May design na ginagawa ng iba, nilalagyan ng grills to. Pero ang payo namin, wag na, kasi itong kabila ano po yan, magpapader din po yan ng ganyan. Kapag ka-grills ang nilagay nyo dyan, tapos nag-asintada tong kabilang unit, ganitong makikita nyo dyan, naka-hollow blocks, di nila mapapalitadaan. Tapos yung pasumano natin dito, i-level yan dito sa ginawa rito sa harapan ng bahay, itong steel window. Hanggang dito na lang muna yung asintada niyan. Bali magpoporma na po yan ng poste paikot. So meron na tayong mga pamorma rito, kung ano lang yung kakayanin. Mga pamorma. Yan, linis na sila. Ayos ba, Richard? Ayos? Ayos? Masyadong tahimik si Richard, no? Ayan. Oh, diba? Tapos nagpahabol ako rito ng 100 hollow blocks pa. Bali, yung hollow blocks na yon, baka magkulang pa rin yun. Pero 100 lang muna dahil eto meron pa rito. Hindi pa naman kasi siya totally magagamit pa. Kaya nagpahabol muna tayo. Tapos bukas nga po pala, wala tayo rito. May darating na materyales, yung mga panglinya ng pipelines dito. Ang gagawin nga po pala namin dito, dalawang downspout uli. So isa dyan at saka rito sa dulo. Tapos yung tubig nito, yung tubig na bababa dyan sa magkabilang poste, tatagos na po yan papunta dun sa harapan. So ito, medyo may siwang pa yan. Diyan pa po namin yan padadaanin, yung tubo. Yan papunta dun sa kanal. So may babakbakin pa po kami dun. Okay, ito lang po muna yung mga naganap ngayong araw po ng Sabado. So ayan, payroll na po tayo sa bahay. Ayan, ganito lang po muna. Ang kita-kita po muli. Let's go, let's go. Ayan. Tamtam, sahod na. Kakaiba to, hindi bumabali, no? Ako ngayon, baka mag-negative. Ay, negative. Sunod-sunod yung okasyon eh. Si Tamtam, hindi bumabali. Subukan mo kasing bumali, Tam, nang masira ang buhay mo. Pati si Richard, wala rin bali. Sira na buhay. Okay. Di ba ito nasira buhay? Tara. Okay, sahod na. Richard, ano, kamusta? Unang sahod ni Richard. Buha mo na! Si Bilog malaki sa amin. Bilog. Napainom na yan. Wala pa inom na, no? Napainom na yan. First time Okay na, no? Kabigayan na. Opo.